also watching is Schoolmates. So ayan guys, narignan natin ang opening statement sa bawat team leader natin from both teams. Tungkol sa topic, papayag ba sila or power ba sila na ipatupad na ang three-child policy sa Pilipinas? And this time, bibigyan natin sila ng opportunity para i-present ang kanilang mga arguments. At syempre, rebuttal na ito. Punto per punto na ito. So, pwede na magpalitan. Okay? So, simulan na natin sa mga hindi pabor na magkaroon ng three-child policy sa ating bansa. Alright, go ahead, Go! Rom. So we strongly want to implement the three-child policy. And why? We strongly believe that three-child policy is a more effective way than family planning, because when we say family planning, the effects of family planning aren't that evident in our country. That's why we want the three-child policy, because it will be more aggressive and the people would follow it more because it's a policy rather than just a family planning wherein you can follow or not follow, but there are no sanctions and regulations. Okay, so to us, three-child policy is not a very good idea because there are other ethical and non-aggressive way to control population. Example are family planning and the reproductive health law. So why should we take a more aggressive stance when we already have programs and laws to control this, let's say, the boiling population of this country? Actually kasi marami na tayong mga programs and activities about family planning before, pero wala namang nangyayari. That's why we have to take more measure. We have to take a higher degree na pagpapatupad nitong family planning, and we think that three-child policy will be able to help us. Hindi ba dapat supportahan pa natin lalo yung three-child policy? Kasi naumpisa na natin yan eh. Pero yung three-child policy, hindi naman tayo sigurado na 100% sure na magiging epektibo yan. Bakit ka nga naman mag-i-invest sa isang bagay na hindi ka pa sigurado kung magiging epektibo, di ba? Pero kung susuportahan natin yung family planning, yung mga pagkakamali na nagawa noon, maaari pa nating maplansya. Kaya pwede pa nating maayos. Kaya hindi kami sang-ayon sa three-child policy. So you are pointing out that family planning ay programs lang, pero ang three-child policy ay policy lang din. We have a lot of laws out there. Marami tayong laws that go against robbery, pero maraming nagnanakaw sa Pilipinas. We have laws against rape, pero maraming babae ang nawawasa ang dignidad nila. We have laws for our environment, but we see garbage everywhere. You see, what I'm pointing out here is, do you think magiging effective ba talaga ang three-child policy kung pati ang maging ang mga laws ay hindi rin naman natutupad? So, kailangan nating i-focus ang sarili natin. Kailangan i-focus ng Philippines ang family planning, hindi kung saan-saan pang mga kung anong policy. Well, kung sinasabi mo na ang law hindi siya napapatupad, ang policy hindi mapapatupad, what more kung program lang? Now, what we're pointing out here is, sa demographic divided ng Philippines is, malaki yung population natin, but the fertility rate is not balanced compared dun sa mortality rate. Basically, mas marami ang pinapakain kaysa sa kumakayod. Ngayon, ang gusto nang ipatupad or ang gusto naming i-impose dito sa pagsuporta namin sa three-child policy is that kailangan magiging maganda yung relasyon ng fertility sa mortality. Basically, kasi yun ang magpapataas ng ating economy. Na paano kung konti lang yung anak ng anak, pero hindi naman yung mga mortality rate, yung namamatay, hindi naman siya masyadong nababawasan yung population. So, ang tendency, lolobo yung population, mas madami yung mga kailangan, mas magkukulang tayo sa resources. Okay, so you're saying na hindi balance ang fertility at ang mortality rate natin. Paano kapag in-implement natin ang three-child policy? Ma-encourage na to ang mas mabibigat pang problema. We will have an aging population. Ibig sabihin, mas dadami ang matanda, kukonti ang bata, meaning madami ang aasa, kukonti ang inaasahan, madaming pinapakain, kukonti ang manpower, kukonti ang workforce. Sino na ang papalit sa mga matatanang yon na retirees? Sino na ang magpapakain sa kanila? Who will work for the Philippines? Sino na ang magpapalago sa ekonomiya natin? But the thing is, yung mga kasi, marami kasi mga bata dyan sa lansangan na, yun nga, overpopulated nga tayo. Tapos yung mga bata dyan, hindi naman lahat sila nakakapag-aral, hindi naman lahat sila nakakatulong para sa bansa natin. Yun yung purpose ng family planning. Pag may family planning tayo,
na-educate yung family, especially yung parents, na dapat ganito lang yung anak natin kasi ito lang yung kaya natin. Tsaka, di ba, pag family planning, pag na-educate niya yung bawat family, may malilimitahan na yung population natin kahit wala yung 3-child policy na yan. Kasi kahit tayo, madidiscipline tayo kasi naturuan tayo kung ano yung dapat at hindi dapat na gawin. Well, the thing is, merong mga tao na 7 na sila magkakapatid at alam na nila yung pakiramdam na hindi ka na send sa school, na hindi ka napakain. But the thing is, kahit na 7 kayo magkakapatid, mag-aanak ka pa rin ng 10. No, well, yung taong yun, alam naman nila, hindi naman talaga nila kailangan ng further education kasi yung wisdom nila, yung experience nila sa bagay yun is enough na para sabihin na kailangan limitahan ko na yung pag-aanak ko kasi naranasan ko ng mahirapan and ayoko na iparanas yun sa mga anak ko. Well, the thing is, hindi pa rin yun nasusunod at patuloy pa rin silang umaanak. Hindi ba yung 3-child policy, pag in-implement yan, magkakaroon ng takot sa bansa natin? Kasi policy, dapat ganyan lang, 3 lang yung anak natin. Pero hindi ba dapat sumunod tayo sa isang batas na ayon sa ating kalooban, hindi dahil sa napipilitan at natatakot lang tayo? Ayun, kung ayon lang sa kalooban natin, edi parang sinabi din natin na sana naging free na lang yung bansa natin imbis na mag-implement ng mga laws and mga policies at saka mga programs. At saka kung free tayo, edi sana nag-ibang kind of na lang tayo na government kung ayaw nyo din naman sundin yung mga law tsaka mga programs na ipinapatupad. The thing is, hindi kasi ang population ang problem natin. Ang problem natin dito ay ang distribution of population. Siksikan dito sa Metro Manila. Para saan pa ang 3-child policy kung maraming nagsisiksikan sa Metro Manila, kung lahat ng population ng Philippines ay nandito sa Metro Manila, what we need is to develop rural areas. Therefore, madidistribute natin ang population, mas dadami ang job opportunities, mas dadami at mas lalago pa yung Philippines at mas magiging maunlad na country ito. Wow, grabe. Thank you sa dalawang grupo natin. Maganda ang talakayan natin ngayon. Pero syempre, alamin naman natin ang pulso ng netizens natin at ng mga Rizalians natin nakasama ni JV. Thank you, Miko and Hesa. Alam niyo kung nag-iinit kayo dyan, hindi magpapatalo ang mga estudyante dito ng Rizal High School, di ba guys? Meron din kami pakialam sa issue natin for today. Katulad dito kasama ko ngayon si Camille. Nasaan si Camille? Ito. Camille, lika. Tayo ka konti. Sige, yan. Anong masasabi mo ngayon sa ating issue for today, Camille? Okay naman po, pero po may tanong lang po ako. So, according to 2013 National Demographic and Health Survey, as the birth order increases, the infant mortality increases. So, marami pang ibang factors, pero kung mas onti yung anak, makakapag-focus pa yung family sa pag-solusyonan ng problema para po sa antay. Ganito kasi, hindi nyo ba naisip na yung parang sa halimbawa, yung isang pamilya meron lang isang anak. Di ba hindi rin naman nasusolusyonan o hindi rin naman nabibigyan ng sapat na attention yung anak nila kasi ang pinaprioritize nila yung career ng parents nila. Kaya pag may family planning tayo, may educate tayo kung ano yung dapat na gawin tsaka yung attention na dapat nating ibigay sa mga magiging anak natin. Kahit na gaano karami ang anak natin, kung kaya naman nating buhayin, bakit hindi? Di ba? Kasi yung kapasidad ng isang magulang yung tinitignan natin dito. Camille, okay ka na ba doon? Camille. Camille! Sumagot ka, Camille. Hindi daw siya pabor. O ano bang sasabihin mo kung di ka pabor? Nahiya bigla. O ito naman. Kasama ko naman, ayoko kasing banggitin pangalan nito. Naiinis ako eh. May naalala ako sa pangalan. At anong pangalan niya? Chabelita? Ano bang problema mo sa akin O sige, anong masasabi mo ngayon? Ano ba totoong pangalan mo Chabelita po. Chabelita talaga? Chubby is cute. Oh, And cute chubby is is chubby. Yes, Miko. Parang ako lang yan. Parang tayo lang yan. O sige, may problema nanay mo sa'yo nung bata ka. Oh. May question lang po ako sa pro. Hindi ba mas maganda na mas pag-ibayuhin na lang natin yung mga programs or policy na meron na tayo, na mas familiar yung mga tao, kaysa mag-implement pa tayo ng isang policy na hindi naman sila familiar o hindi naman talaga nila alam? Yung mga batas kasi ngayon, it was once introduced naman I mean,
meron kasing times na, kunwari, bagong author yung isang batas. Lahat naman tayo bago din dun sa batas na yun eh. Ngayon, over the years, nag-adapt na lang tayo. The thing is, kapag ito, in-introduce na ngayon, magkakaroon pa tayo ng tsansang mag-adapt doon sa bagong i-implement na policy or dun sa law. Kasi nga, kung pag-iibayuhin pa lang natin yung na-prove na natin hindi na siya effective, yung wala siyang sanction, yung nadadamay lang yung mga pamilya na hindi naman kaya talaga mag-provide para sa number of children na gusto nila, is walang mangyayari eh. Wala tayong economic growth kung ganun. Okay ka na ba doon, Chabilita? O sige, ito naman si Carla. Carla. So, di ba nga, three-child policy dun sa may pro? What if nagkaroon ng pang-apat na anak? Ano mangyayari doon? Bale, syempre, since wala pa nga tayong three-child policy, magbe-base muna tayo sa ibang bansa. Specifically sa China. Sa China kasi, since they have two-child policy, once na nagkaroon sila ng pangatlong child, hindi naman siya automatic na ina-abort. Bale, muna siya, pinagbabayad muna siya ng fee. Then, kapag hindi mo nabayaran yung specific fee na yon, yung hindi ka bibigyan ng rights sa government. Like health insurance, education, and ganun. So, kunwari, may pang-apat na anak ka, tapos nabayaran mo yung fee na parang hinihingi, parang pinapatunayan nun na nabayaran mo yung fee, ibig sabihin nun, kaya mong alagaan or buhayin yung magiging pang-apat mong anak. Pero may certain instances kasi na, for example, yung 3 anak mo, lahat sila babae. Then parang, syempre, para sa lahi nyo, kailangan nyo ng lalaki, pwede mo naman kasing pinagbibigyan ng batas yun kasi may loopholes nga yan eh. Hindi naman siya three-child policy lang niya pag nagpang-apat ka abort mo. Hindi siya ganon. Hindi din naman siya anti-life eh. Ang pinapatupad lang nitong three-child policy nito is yung discipline. Then pwede, kunwari, capable ka pa. Kasi pag nabayaran mo yung fee na hinihingi sa'yo ng government, ibig sabihin, capable ka pa na bumuhay ng isa pang bata kasi nga nabayaran mo yung fee eh. Ngayon, siguro, ang mangyayari na lang dun sa bata is, hindi nga siya makakatanggap ng privileges mula sa government, yung 4th child. Pero pwede ka kasing mag-apply sa pang 4th child mo kung gusto mo pa magpang-apat na anak. So, hindi naman talaga siya sobrang restricted na hanggang 3 ka lang. Thank you. Okay ka na doon, Carla? Alam mo, dami kong natututunan sa estudyante ng Rizal yan. Mga Rizalista talaga. Hindi totoo. Hindi ko alam yun, ha? Nakakaya ako. Sige, tawa pa. O, ito naman. Balik tayo sa social media. Sabi naman ni Belen Balestero, para sa akin, masarap din ang madaming anak. Masaya. Pero kung kaya mo ibigay ang pangangailangan nila, edukasyon, pagkain at damit, dahil kung hindi mo naman kaya, tama lang siguro yung 1 hanggang 3 anak. Dahil mas malaki ang kasalanan natin sa Diyos kung gugutumin lang natin ang mga anak natin at hindi natin mabibigyan ng magandang edukasyon. Aba, maganda ang punto niya. Miss Belen Balestero. Ito naman sabi ni Emmanuel Pitgue, hirap na nga ako sa 1, 3 pa kaya? May pinagdadaanan to si Sir Emmanuel. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at questions sa ating social media account. Dahil magbabalik pa ang #1 debate show ng bayan. Ito ang